punta naman po tayo sa last topic po natin na kung saan mga kababayan, alam ko kilala nyo to. Etong vlogger ni Robin Padilla at saka vlogger ni Digong na si aka Super DM daw. Kung titingnan nyo mga kababayan, kaya pala ito umiiyak nung isang araw, pinasuhan pala ng isa sa mga kasamahan nating vlogger kasi nga, napakabastos. Kung gaano kabastos mga kababayan, yung mga DD-shit, ganito din kabastos etong vlogger na ito. Tingnan nyo naman yung sinasabi dito. Nax, ang huling silip ng Diablo, mga Sabi dito mga kababayan nasa post, Dennis Managasi, yan yung tunay na pangalan daw ni Super DM. Makata ng bayan, nagbura ka pa ng video mo. Sorry, may copy ako, may link pa. Abangan mo na lang sa Pina mo from Mima Alicia. Ito, i-play natin. Mahal. Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic. Yan lang. Nananawagan ako sa lahat Tingnan nyo kung gaano kabastos. ng mga adik na sana ripin nyo ang babaeng ito. Bahala na kung giulod ang yang bilat basta kay ripan ninyo. Ayan, ganyan kabastos sa mga vlogger mga kababayan. Di ko naman nilalahat. Ang mga vlogger na nagtatanggol kay Duterte, pag hindi kaya sa argumento, mambabastos kahit babae, hindi patatawarin. Ipapanawagan pa na may mangyaring masama doon sa babae. Pati papagahasa pa mga kababayan. Yan ba ang itinatanim ni Duterte sa isipan ng mga taga-suporta niya? Ang maging utak kriminal mga kababayan at puro kabastusan yung alam. Kaya hindi na nga ako nagtataka kung bakit kinasuhan ito ni Mima Alicia mga kababayan. Kasi kung babasahin po natin, yung naka-quote and quote dito, ang sabi dito, pro Duterte vlogger, kakasuhan ng Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women, dahil sa alam nyo na yun, daw niya ang babae sa mga adik mga kababayan. Ayon sa report, isang babayang sumugod sa PNP at humingi ng tulong, hawak ang malaking ebidensya na ipapaano daw siya nitong vlogger ni Digong sa mga adik dahil lamang sa di pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo o Rudy Duterte. Inaasikaso na ng dalaga ang kaso upang maaresto ang vlogger na nakatira sa Masbate. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito rin yung mga vlogger na matinding tumira sa mga politiko at ginagawang katatawanan, yung ibang mga politician mga kababayan at kunyari makata, pero definitely sobrang bastos pala. Kaya dapat yung mga ganitong klase ng vlogger ay hindi na pamarisan at dapat po itong masampulan. Kasi kung yung iba nga na nagpapakalat ng fake news ay inaaresto at sinasampahan ng kaukulang kaso base sa kanyang ginawa, dapat yung ganitong vlogger ay masampulan din para hindi pamarisan nung iba na mga vlogger mga kababayan na mahilig mambastos na mga kababaihan. So kung etong titingnan ninyo, etong vlogger na ito, alam ko naman kilala nyo yan, itong si Dennis Malagasi aka Super DM, yan po mga kababayan ay may kakaharapin na matinding kaso galing po kay Mima Alicia. Lesson learned doon sa ibang mga vlogger na lalaki na huwag kayo masyadong bastos, especially pagdating sa mga kababaihan, lalo na kung gagawin ninyong katatawanan sa mga channel ninyo. Kasi unang-una, hindi nyo alam na yung mga babaeng binabastos ninyo, talagang tulad nito, ipapagahasa mga kababayan. Doon sa mga adik, yan ba isalitain ng matinong tao? Kaya lesson learned. Doon sa mga vlogger ni Digong na kapag hindi ninyo kaya sa argumento, mag-research kayo para may maisagot kayo sa mga pro-government vlogger, hindi yung puro kabastusan ang sasabihin po ninyo. So anyway, bago tayo pumunta sa mga main topic natin, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan. Ito namang sinabi ni PBBM na ito ay patungkol po sa mga kapulisan at mga kasundaluhan. Pero kung iisipin po nating mabuti mga kababayan, para na rin po ito sa pangkalahatan na sumuporta man sa kanya or hindi man sumuporta sa kanya, basta ginagampanan mo ang trabaho mo, bibigyan ka ng trabaho ng gobyerno ni PBBM. At ang tinitingnan ng gobyerno ni PBBM, yung kakayanan mo para gampanan yung trabaho, hindi yung political color na dinadala mo. So ito, i-play muna natin. Kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Tama! Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Thank you. Ayan. So ngayon, yung mga nagsasabi dyan na nagdududa daw sila kay Atty. Claire Castro, na iba yung tingin nila kay Atty. Claire Castro, kung pagbabasihan po natin ang sinabi ni PBBM dito, kahit hindi mo siya ibinoto, ang mahalaga, professional ka sa lahat ng ginagawa mong trabaho, maganda yon, mahalaga yon. At yun ang tinitingnan ni PBBM, yung kakayanan mo kung paano mo gagampanan yung trabaho mo. So ngayon mga kababayan, punta na po tayo dito sa press briefing kanina. Bago natin pag-usapan yung ibang press briefing ni Atty. Claire, pag-usapan muna natin itong press briefing ni Atty. Claire kanina, na kung saan mga kababayan sinoplak po niya ng matindi itong si Hanelet Avancenia patungkol po sa sarcasm
na pagsasalita po nito about po sa nangyaring kidnapping. Ano po, so ngayon, ito i-play po natin. Magandang araw, Malacanang Media. Welcome sa ating briefing ngayong araw. Narito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Hindi di ba mga kababayan na itong si Lee Duan Wang, ito yung pinaghihinalaan na may ugnayan sa Pogo. So paano natin bibigyan ng Filipino citizenship etong incheck na ito mga kababayan kung ito po ay nauugnay di umano sa Pogo issue? Alam naman po natin mga kababayan, unang-una, ayaw ng gobyerno ni PBBM ng Pogo at hanggang ngayon iniimbestigahan pa ng gobyerno ni PBBM yung mga taong may ugnayan sa Pogo. Tapos etong isang Chinese na ito mga kababayan na nag-a-apply ng citizenship dito sa ating bansa, ibinito ng presidente. Kasi nga naman, eto pong taong ito ay nauugnay talaga sa sa Pogo mga kababayan at sa mga issue na dala ng Pogo dito sa ating bansa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger." End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Tama. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Tama. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Tuesday New, DZBB. Pakinggan nyo Hi ma'am, I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that legislative naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by majority of the senators. So is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa legislation? Tandaan natin mga kababayan, ito ata yung issue about dun sa si Senator Risa Hontiveros lang, yung hindi pumabor na mabigyan ng citizenship etong isang Chinese na ito mga kababayan na hinihinala na may ugnayan sa operasyon ng Pogo. And then yung karamihan do sa mga senators mga kababayan ay pumabor na mabigyan ng citizenship etong in-check na ito mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, bakit nga ba ibinito yan ng presidente? Kasi bago naman po kasi mga kababayan permahan yan ng presidente o bago aprobahan yan ng presidente, pinag-aaralan pa po yan ng ating presidente mga kababayan. At ngayon siguro nakita ni PBBM na ito pong taong ito na humihingi ng citizenship at nag-a-apply ng citizenship dito sa ating bansa ay may ugnayan sa Pogo. Siguro yan yung dahilan kung bakit ibinito ng presidente mga kababayan yung citizenship ng isang Chinese na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Legislation na ito. Unang-una po, naisipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about diba? supposed to be grantee. So kung Shoutout sa nag-iisa nating admin na si Ma'am Chaya. Mega love shoutout po karoon man ng desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kaduda-dudang interes, yung tinatawag na grantee. Tama. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po? Pero kung si Duterte ang presidente mga kababayan, sa kasalukuyan, kung si Digong ang presidente, o kaya mga Duterte, pihado may Filipino citizenship na yung si Lee Duan Wang na yan mga kababayan. Pihado na aprubahan na yung citizenship niyan. Kasi biruin nyo
Inaprubahan yan mga kababayan sa Senado, iisa lang ata yung tumutol dyan. Walang iba kung hindi etong si Senator Aris Hontiveros at yung karamihan inaprubahan na mabigyan ng citizenship etong Chinese na yan. Pero kung nagkataon na ang presidente ay si Duterte, pihado mga kababayan, maliwanag po sa sikat ng araw, may Filipino citizenship na yung Chinese na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Po ang Pangulo. Kung makikita nyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin nyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Tama. Dahil hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat Alam niyo, mga nagsasabi nga ng ganyan, yung mga vlogger pa ni Duterte. Yung iba, sinasabi nila na may malubha na daw na karamdaman ng presidente dahil daw sa kakagamit ng ipinagbabawal na bato. Alam naman natin yung punot dulo niyan eh. Sino ba makikinabang dyan kapag nagtagumpay sila sa ipinapakalat nilang balita na may malubhang karamdaman ng presidente? Sino ba ang possible na papalit sa presidente kapag may nangyaring masama sa presidente? Wag naman sana. Walang iba kung hindi ang vice-presidente na si Sara Duterte. Kaya nga po yung mga fake news peddlers dyan na nagpapakalat ng ka-fake newsan patungkol sa kalusugan ng presidente, alam nating lahat na kapag nagtagumpay ang mga yan, ang makikinabang niyan ay walang iba kung hindi yung sinusuportahan po nila na vice-presidente. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. po, ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na mabigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Tama. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Tama. Kaya kay Miss Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung pagbating yon ni Hanilet Avancenia patungkol po doon sa nangyaring kidnapping, po dito sa ating bansa, at yung pagpaslang ata, di umano doon sa isang Chinese na negosyante, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko parang Filipino-Chinese na negosyante yon mga kababayan na kinidnap at pinaslang. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ang sinasabi ni Hanilet, congratulations daw sa gobyerno sa gobyerno ng ating bansa. Ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, yung pagbati niya kasing yung sarcasm yon, na parang ang dating kasi pinagmumukha niyang katawa-tawa ang gobyerno ni PBBM. Kung titingnan nyo din, di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte na may mga nangyayaring krimen mga kababayan na katulad na nangyayari sa kasalukuyan ngayon, yung mga ganyang kidnapping na yan, siguro nasanay na rin. Etong si Hanilet na kapag may isyong ganyan, ginagawa na lang nilang katatawanan. Iba po kasi sa panahon ni PBBM ngayon hanggat kayang pagbayarin, hanggat kayang habulin ng kamay ng batas, yung mga taong gumagawa ng masama na yan, ay pagbabayarin po talaga yan kahit pa kaalyado ka at kahit pa dati kang kakampi or sumusuporta sa presidente. Basta napatunayan na may kasalanan ka, kailangan mong pagbayarin yan. At yan ngayon ang ginagawa ng gobyerno ni PBBM. Pero parang ang dating kasi sa asawa or kinakasama ni dating Pangulong Duterte ay katatawanan na lang. Ito mga ganitong klase ng bagay na kapag may kidnapping incident na kung saan may binawian ng buhay, ginagawa lang nilang katatawanan. Siguro nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ganyan din po ang ginagawa nila. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Diba? Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo? Totoo. Upang ang bansa natin ay umangat.
Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Tama! Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Tama! Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga ganitong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Oh, ayan. Pakinig nyo naman mga kababayan. Kasi sanay na silang ganyan. Yang kampo ni Digong na yan, di ko naman nilalahat, di umano, kapag kami mga ganyan siguro na klase ng pangyayari, pinagtatawanan na lang nila. Pinagtatawanan na lang nila mga kababayan. Kaya siguro nasabi yan ni Miss Hanilet Abençania. Kasi unang-una nga naman mga kababayan, iba kasi sa kanila yung definition ng kidnapping na kung saan may binawian ng buhay. At iba din sa kanila yung definition na inaresto ng may warrant of arrest na dumaan sa legal na proseso. Baligtad kasi sa kanila mga kababayan eh. Baligtad sa kanila yung nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kasi pinalabas nila na kidnapping. At kaawa-awa etong si Digong. And then eto namang kidnapping na nangyari na kung saan may binawian ng buhay, pinalalabas naman nila ngayon na katawa-tawa. Mga kababayan, at katawa-tawa din ang gobyerno. Yan yung gustong palabasin ni Hanilet Abençania. Pasalamat nga sila mga kababayan, hindi nila naranasan yan eh. Kung sa kanila nangyari yan, masasabi pa kaya nila mga kababayan, magagawa pa kaya nila na i-congratulate ang gobyerno ng pasarkasam at palabasin na walang ginagawa ang gobyerno ni PBBM. Tandaan po natin, sa panahon ni PBBM, yung mga high profile na nagtatago at nakagawa ng kasalanan ay nahuhuli at napapagbayad. At ang isang halimbawa dyan ay walang iba kung hindi etong sina Kibulok at yung iba pa katulad itong sina Alice Guo. So ngayon, etong mga taong ito na nasa sa likod ng kidnapping incident na ito, mapapagbayad at mapapagbayad po yan. Biruin nyo ha, yung naka-in-charge mga kababayan dyan para imbestigahan yung kidnapping na yan, dahil nga hindi na nasasayahan at hindi na natutuwa ang gobyerno, pinalitan ng bagong in-charge mga kababayan para tutukan yung kidnapping incident na yan at mahuli yung dapat mahuli na nasa sa likod po niyan. Ano po, so ngayon kay Ma'am Hanilet Abençania, magpasalamat na lamang po kayo at hindi po sa inyo nangyari yan. Dahil kung sa inyo po nangyari yan, makikita po natin kung yan ba talaga ay katawa-tawa. Ano po, kasi biruin nyo yung kay Duterte nga na pag-aresto pinalabas nilang kidnapping, may paiyak-iyak pa sila, may patirik-tirik pa ng kandila, samantalang ito ginagawa lang nila na katatawanan.